Yung pag-triple po ng sweldo ng mga tiga PhilHealth po, although sinabi niyo po nga na covered po yan sa executive order, paano ho ba yun? Ano po yung naging desisyon after that hearing po? What happens now? Do you still keep the salary increase or it will be under review? Ano pong magiging estado? Opo. Again po, ito pong aming pagtaas ng sweldo ay nanggaling sa isang executive order ng Malacanang na naglapalabas po ng tinatawag na CPCS or Compensation and Position Classification System para sa lahat ng GOCCs. Hindi po ito para sa PhilHealth lang. So, in-standardize po ang position and in-standardize po ang compensation ng lahat ng empleyado ng GOCCs. And since nagpalabas po ng EO na yon, ang PhilHealth po ay nag-apply through the Government Commission on Good Governance or the GCG para po mai-adapt namin. At since kami po ay naaprubahan at nasertipayan na pwede po namin siyang i-adapt, nagkaroon po ng movement or change in the salary para maging kapantay po kami or kapareho sa lahat ng GOCCs. Alam mo, Ms. Pat, glaring lang yung increase siguro sa PhilHealth kasi kami po, bago nangyari ito, kami ang pinakamababa ang sweldo sa gobyerno kasi ang amin pong sweldo ay nasa salary standardization 4 lamang. Pero ang national government po ay nasa salary standardization 5 na. So nag-catch up. Nung nagkaroon ng EO5 na ito, nag-catch up po kami. At ito po ay hindi lang para sa mga direktor ha, ito po ay sa lahat ng empleyado. Across the board, oo. Pero hindi naman retro, effective nung 2022 lang po. Opo, kung kailan po siya nag-effective, yun po ang ating, kung kailan po natin pinatupad. Okay. Oo. Pero na-point out din kasi yung tamang perspective lang na lahat po ay nabigyan ng increase. Yung binabanggit nga po kasi 6,275 regular and casual employees from 4.27 billion naging 4.973 billion lamang. So parang may incremental increase lamang 1%. doon. Kasi sabi nga niya kung salary grade 4, naging 5. So one Pero notch. yung mga kamukha ni former President Dante Gueran, ang binabanggit nga, ang sweldo niya from 175,000 a month naging 588,000 a month. Anyway, be that as it may, Dr. Ish, yung nabanggit po kasi sa mga senior citizens at saka yung mga PWDs, unahin ko na po, ang sinasabi po ng batas kasi, the law says, lahat ng PWD automatically covered. Pero kayo yata sa PhilHealth, parang in-specify nyo lamang na ang covered is yung unemployed lamang na PWD. Paliwanag lang po, Dr. Ish. Oo, actually, Ms. Pat, ang sinasabi talaga ng gobyerno or sinasabi ng batas ay ang lahat ng PWDs ay ang magbabayad ng premium contribution is the national government. So, pagka po employed na PWD, hatian po siya ng employer and the national government. Yan po ang aming hinihingi na budget doon po sa Congress. Yun pong premium contribution nitong mga PWDs and senior citizens. However, ang nangyayari po, katulad po ng binibigay na budget ng DBM, hindi po para sa lahat ng PWD sa ngayon. Actually, ang hinihinga po namin ay maipatupad yun sa batas na ang sinasabi ang PWDs and senior citizens ay ang magbabayad is the national government. Yan po ang ating hinihingi na budget sa Kongreso. Pero ang DBM po ay hindi lahat ay binibigyan ng budget.